Pilipino, balita at musika, hatid ay saya kahit saan kasama ka. Sa bawat bayan aming tinutuntun, serbisyong totoo, buong pusong alay sa'yo. Musunod kay radyo natin Rojas, tinig ng masa, kasama mo palagi. Tapat na balita, musika't saya, sa puso ng bayan, walang kapantay ka. Sa hirap at ginhawa, tayo'y magkasama, kaagapay sa bawat pagsubok ng alhat. Inspirasyon, impormasyon, handog sa'yo, walang kondisyon. Yeah, sa himig ng radyo, may kwento ng buhay, pangarap at pag-asa sa ating himig bumuklay. Isang pamilyang nagmamahal, dito sa radyo natin, walang iwanan. Tutugan at may radyo natin, 23 taon tang tapat na paglilingkod. Patuloy ang misyon, walang iwan. Kasama mo kami, saan ka man. Dahil ko di punayan, radyo natin. Sa puso mo, habang buhay. It's Friday! Blast off! I feel good. Radyo natin, our town, our radio. Radyo natin. Makinig, mag-aral at matuto dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, siguradong may waging kita sa pagtatanim ng kasava. Isang oras na talakayan at makabuluhang kwentuhan na may kinalaman sa pagsasaka ng kasava. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Ito ay mapapakinggan live sa 98.9 Radyo Natin Rojas at simulcast airing on 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 107.3 Radyo Natin Bungabong tuwing araw ng Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasabay sa Pag-asenso, School on the Air program on Kasava Production. Mga bayaning magsasaka, iba na naman ang leksyon natin ngayon. Mag-take note ha, para matuto sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasava. Sigurado ako na madadagdagan ang inyong kaalaman. O siya, upo na ng diretsyo dahil bubusugin na naman tayo sa mga bagong impormasyon at teknolohiya. Kasabay sa Pag-asenso, School on the Air program on Kasava Production. Isang nakakabuhay na pakikinig sa lahat ng tukoy na estudyante ng ating programa. Welcome sa unang araw ng pagsasaere ng ating School on the Air on Kasava Production na may temang Kasabay sa Pag-asenso. Samahan ninyo kami sa isang oras na makabuluhang kwentuhan at talakayan na may kinalaman sa pagsasaka at pagpuproseso ng kamoteng kahoy. Mapapakinggan tayo tuwing Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, sa Hot FM 98.9 Radyo Natin Rojas, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Mapapanood din ang live na pagsasahimpapawid ng ating programa sa Facebook pages ng ating partner radio stations. Pa-like at follow na rin sa kanilang mga social media accounts, 98.9 Radyo Natin Rojas, 103.7 Radyo Natin Bungabong at 105.3 Radyo Natin Pinamalayan. At syempre, huwag din kalimutang i-like at i-follow ang aming Facebook page, ATI-Mimaropa. Sa ating mga estudyante, abangan din ninyo ang tanong na iiwan namin mamaya para sa ating SOA Text Promo upang magkaroon kayo ng pagkakataong manalo ng 60 pesos na load. Kaya huwag kayong bibitaw sa pakikinig sa ating programa. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, isang mainit na pagbati muna sa ating mga SOA coordinators mula sa mga munisipyo ng Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bungabong, Rojas at Mansalay. Isa ding mainit na pagbati sa ating mga katuwang dito sa programa
ang Mindoro State University, Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro, at lahat ng mga munisipyo sa ikalawang distrito ng Oriental Mindoro. Ngayon pa lamang ay taus-puso na kaming nagpapasalamat sa inyong suporta sa ating isinasagawang programa. Para simulan ang ating pag-aaral, tatalakayin natin ngayong araw ang paksa na kalagayan ng industriya ng kamoting kahoy sa Pilipinas at mechanics ng programang School on the Air o Radyo Eskwela. Alam ko na marami na kayong katanungan tungkol sa bagong programang ito. Para na rin sa kaalaman ng lahat, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsasagawa tayo ng Radyo Eskwela kung saan ang focus commodity natin ay cassava. Hindi na natin ito patatagalin pa upang bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa estado ng industriya ng kamoting kahoy sa Pilipinas at ipaliwanag ang mechanics ng ating programa. Makakasama natin ngayong araw si Mr. Erlandy Pasana, Information Officer 2 at kasalukuyang OIC Chief ng Information Services Section ng ATI Mimaropa. Magandang umaga sa iyo, Sir Earl. Maaari na po kayong bumati sa ating mga estudyante. So ayan, good morning Ma'am Yvette and Alex, and sa ating mga tukoy na estudyante dito po sa ating Radyo Eskwela tungkol sa cassava production. Good morning po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga coordinators ng ating mga kalahok na munisipyo. So maraming salamat po sa inyong pagtutok, lalo na yung ating mga estudyante ng ating programa. Maraming salamat and good morning po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po sa inyong mainit na pagbati sa mga tagapakinig ng ating programa. So bilang panimula ng ating talakayan, narito po ang aking unang tanong sa inyo. Paano po nabuo ang Radyo Eskwela na may kinalaman sa cassava? Ayan, maraming salamat Alex sa inyong katanungan. Pero bago ko po yan sagutin, siguro po ay i-discuss ko po muna kung sino-sino po ba yung mga katuwang dito po sa ating School on the Air program on cassava po. So maraming salamat po. Ang ating mga partners po dito ay ang Mindoro State University, ang LGU Pinamalayan, LGU Bansud, Gloria, Ungabong, Rojas, Mansalay, and Provincial Agriculturist ng Oriental Mindoro. And syempre po, katuwang din natin dito sa ating programa, ang Hot FM 98.9, radyo natin Rojas, 103.7 radyo natin Bungabong, and 105.3 radyo natin Pinamalayan. So sila po yung ating radio partners po. And nabanggit ko na rin po kanina yung ating mga kalahok na munisipyo, ang Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas, Mansalay. So sa mga munisipyo po na ito, nanggagaling yung ating mga tukoy na enrollees or estudyante dito sa ating programa. So balik ako dun sa tanong mo, Alex. Paano po ba nabuo itong ating School on the Air program on cassava? Bakit po ba cassava yung commodity natin sa ating SOA? So alam naman po natin na ang cassava ay isa sa mga isinusulong na commodity ng ating pamahalaan. Bukod kasi sa pagiging pangunahing pagkain ito sa ilang tahanan, ito rin po ay nagbibigay ng malaking ambag sa katatagan ng kabuhayang pansakahan sa rehiyon ng Mimaropa. By the way po, ay sisite ko lang po yung reference natin dito sa ating presentation po. Ito po ay galing kay Dr. Ramil D. Atienza from the Mindoro State University. So thank you sir sa presentation po ninyo. And ayon sa PSA, tutuloy ko po yung aking discussion. Ayon sa PSA o Philippine Statistics Authority, ang cassava ay isa sa mga pangunahing root crops ng bansa na ginagamit hindi lamang bilang pagkain, kundi pati na rin bilang sangkap sa feeds at iba't ibang produktong industrial. So ito pong kailangan kasi malaman natin kung ano po ba yung status ng cassava industry dito sa Pilipinas para malaman din natin kung ano po ba yung mga hakbang pa na pwedeng gawin ng ating pamahalaan o hakbang pa na pwedeng gawin ng mga namamahala sa ating gobyerno para matulungan yung ating mga cassava farmers para kumita ng malaki.
Then para din po sa kaalaman ng ating mga nakikinig, noong 2024, umabot sa humigit kumulang 2.56 metric tons ang produksyon ng cassava sa Pilipinas. So bahagya itong bumaba ng 0.15% kumpara sa nakaraang taon. Pero sa kabila nito, nanatiling matatag pa rin ang industriya sa patuloy na mga hakbang para sa mas mataas at sustainabling production. So sa Pilipinas, patuloy pa rin ang pagtaas ng production ng cassava, lalo na sa Northern Mindanao at BARM. So kasabay nito, tumataas din ang demand dahil sa gamit nito sa pagkain. So hindi lang po sa pagkain, kundi pati sa feeds at mga produktong industrial kagaya ng harina at almerol. So itong almerol, ito yung starch. Baka kasi malito din yung ating mga tagapakinig. So taon-taon, tinataniman ng cassava ang humigit kumulang 120,000 hektarya na lupaing sakahan sa Pilipinas. So isipin nyo, sobrang lawak o sobrang laki ng taniman ng cassava dito sa ating bansa. At ito ay may produksyong 1.8 milyong tonelada. At pangunahing produkto mula sa pagpoproseso nito ay siyempre sa pagkain, dried chips, at yung starch. Pagdating naman sa production, ang cassava ay isa sa mga pangunahing root crop sa Pilipinas. Alam po natin yan. Pero pagdating po sa production, nangunguna pa rin po dyan ang Northern Mindanao. So ito ay may 279.29 libong metrikong tonelada. Sumunod po dyan ang BARM na may 218.99 at yung Cagayan Valley naman ay 47.50. So pagdating naman sa lawak ng taniman, pinakamalaki pa rin ang BARM na may 100,000 hektarya. So saan po ba dyan ang Mimaraw pa? Hindi po kabilang pagdating po sa malawakang produksyon ng ating cassava. Pagdating naman po sa inisyatiba para po mapaunlad yung industriya ng cassava dito sa ating bansa, may mga may mga initiative na rin para matulungan yung ating mga cassava farmers. So isa na po dito yung tinatawag na San Miguel Foods Cassava Assemblers Program. Alam ko pong ang ating mga cassava farmers ay familiar na po dito. Ito po ay pinangungunahan ng San Miguel Foods or SMC, ang Regenerative Agriculture sa pamamagitan ng Cassava Assemblers Program na nag-oorganisa sa mga magsasaka bilang assemblers at nagbibigay ng garantisadong pamilihan, purchase agreements, itinakdang presyo at technical na suporta. So noong kalahati ng 2024, nakalikom ito ng mahigit 90,000 metric tons na cassava. Ito po ay 44% higit kumpara sa taong 2023. So bukod po dun sa pang-ekonomiya na benepisyo naman po ng cassava, pinababuti din po nito, meron din pong benepisyong pang-kapaligiran yung pagtatanim ng cassava. So hindi lang po para sa ekonomiya natin, ito din po ay nakakatulong sa ating may benefits po ito pagdating po sa ating kapaligiran. So pinapabuti po nito ang lupa at tumutulong po sa pagsipsip ng carbon dioxide habang kakaunti lang ang mga chemical na kailangan, kaya nababawasan ang pollution po sa ating kapaligiran. And then ang cassava din po, matibay ito sa tagtuyot at tumutubo ito kahit sa may hirap na lupa. Kaya mahalaga din ito sa mahusay na pamamahala ng tubig. Kaya nga sabi ng ating mga cassava farmers, mabilis pong itanim itong ating cassava at mabilis din po itong patubuin. Gayon pa man po, marami pa ring hamon ang kinakaharap ng ating mga cassava farmers tulad na po ng mababang ani, kakulangan sa mga makabagong kaalaman at limitado pa rin or hindi pa rin tuloy-tuloy yung access nila pagdating sa market o merkado.
So madaming challenges kumbaga po sa pagtatanim ng cassava, lalo na po pagdating sa research and development, infrastructure development, at yung capacity building. So isa-isahin po natin pagdating sa research and development. So ito po continuous pa rin po ang research para po makadiscover pa rin ng mga high yield and pest resistant na mga cassava varieties. Kasi yun yung hanap ng ating mga cassava farmers, at lalo na siguro yung mga magsasaka na gustong magtanim na cassava. And then pangalawa po, pagdating sa infrastructure development naman, ito yung pagpapabuti ng mga pasilidad sa transportasyon at pagproseso upang mabawasan ang pagkalugi pagkatapos anihin. Siyempre ito yung request din ng ating mga karamihan sa ating mga cassava farmers, lalo na yung ating mga processing facilities po para mas lalong matulungan natin yung ating mga cassava farmers para po kumita at maiwasan yung or mabawasan man lang yung pagkalugi nila pagkatapos anihin o pagkatapos silang mag-ani. And then pangatlo po yung ating capacity building. Ito po yung pagbibigay ng pagsasanay sa ating mga magsasaka sa sustainable pagsasaka at financial literacy. So i-highlight ko lang itong pagsasanay. Kaya po tayo nagkaroon o nagsagawa po ng ganitong programa, itong Radyo Eskwela, para po ay marami tayong mga magsasaka ang matrain natin tungkol po sa cassava production. At hindi naman po lahat kasi nakaka-attend ng mga face-to-face na training. Kaya po sa mga magitan po ng ating Radyo Eskwela, marami po tayong mga cassava farmers o mga magsasaka na matulungan para mabigyan po o matuto tungkol sa bagong teknolohiya at best practices tungkol sa pagtatanim ng cassava. Kaya bilang tugon po doon sa mga pangailangan ng ating mga cassava farmers, lalo na po sa pagsasanay, so ang Agricultural Training Institute po Mimaropa ay nagsagawa po ng School on the Air program. So ito po yung kauna-unahang SOA natin tungkol po sa cassava. So ito po ay may temang kasabay sa pag-asenso. Ito po ay sumasalamin sa layuning bigyang kaalaman at kakayahan ng mga magsasaka upang mas mapalago ang kanilang ani at kita. So bakit naman po radyo o Radyo Eskwela yung ang ating ginamit po So sa pamamagitan po kasi ng radyo, naniniwala po ang ATI na magiging mas accessible po at practical ang pagbabahagi po ng kaalaman, lalo na dun sa mga malalayong lugar. Ayan. Thank you po, Sir Earl, sa mga impormasyon tungkol sa Radyo Eskwela na may kinalaman sa cassava. At sa ating namang mga tagapakinig, sa aming pagbabalik, bibigyan namin kayo ng mga kaalaman tungkol sa ibig sabihin ng SOA o Radyo Eskwela, ang mga layunin nito at iba pang mechanics ng programa. Huwag maglipat ng estasyon dahil magbabalik pa ang ating programa pagkatapos ng ilang paalala. Alam mo ba na ang cassava ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng cassava, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na cassava. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani. Protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Diretso ang mga natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng cassava. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Kasabay sa pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production.
tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Kasabay sa Pag-asenso. So kanina po ay na-discuss ni Sir Earl kung paano nabuo ang Radyo Eskwela na may kinalaman sa Kasava at maging ang status nito dito sa Pilipinas at kung aling mga rehiyon ang mayroong malawakang pagpuproduce ng commodity na ito. So ngayon po ay makakasama pa rin natin si Sir Earl upang ipaliwanag naman sa atin ang mechanics ng ating programa. Sir Earl, sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ano po ba ang tinatawag na SOA at ano-ano ang mga layunin at elemento nito? So ayan, para din po sa kalaman ng lahat ng ating tagapakinig, ano po ba ang tinatawag natin na SOA or School on the Air? So ang SOA ay isa itong non-formal education. Ibig sabihin po ay ito po yung pagsasanay gamit ang radyo. So hindi po ito katulad dun sa eskwela po na papasok tayo sa school, merong kumbaga may teachers, may mga estudyante. Dito po sa ating programa, ang radyo po yung magiging classroom natin para po matuto tayo tungkol po dito sa ating programa. Syempre may teachers po tayo po, ito po yung ating mga resource person, mga tagapagsalita po na inimbitahan natin sa ating mga kumbaga partner agencies po para sila po yung magturo doon sa mga paksa dito sa ating programa. Din ang SOA din po, ito po ay participatory approach. Ibig sabihin, ito ay isang libreng pagsasanay upang mapalawig ang kaalaman at mahasa ang kakayahan ng mga magsasaka. So participatory approach, in a sense po na may mga piling enrollees po tayo sa ating SOA. Bawat kalahok po, meron tayong mga kalahok sa munisipyo, yung mga partners o involved municipalities natin sa ating programa. So kumbaga po may mga tukoy na estudyante po tayo. Kung itatanong nyo naman bakit School on the Air o SOA po yung ating kumbaga yung medium o channel natin dito po sa ating programa, kasi po naniniwala po kami na kasi po ito ay kumbaga mura at epektibong pamamaraan. So naniniwala pa rin kami na marami pa rin gumagamit ng radyo sa ngayon po at marami pong kumbaga ay makapakinig pa rin sa programa gamit ang radyo. Pangalawa po ay matututo po yung ating mga estudyante sa oras at araw na gusto po nila. Kumbaga more convenient time and place. Kasi aminin naman po natin o hindi, yung ating mga magsasaka po talaga, sobrang dami po talaga nilang ginagawa. So sa pamamagitan po ng radyo, lalo na po radyo ang gamit natin dito, magagawa pa rin nila yung pwede nilang gawin habang nakikinig o habang kumbaga nag-aaral gamit po ang radyo. And bakit po SOA? Dahil po para maabot natin yung mga nasa laylayan, kumbaga ang tawag nila. So ating mga magsasaka, ating mga kabataan, ating mga kababaihan, yung mga nasa liblib na lugar, mabigyan natin ng oportunidad o kumbaga ay matrain natin, mabigyan natin ng mga bagong kaalaman tungkol po sa pagsasaka ng kasava. Pagdating naman po sa layunin po ng ating programa, unang-una po dyan ay siyempre po maturuan yung ating mga kalahok tungkol po sa mga pamamaraan at teknolohiya tungkol sa pagtatanim ng kasava. Kasama na po dyan yung wastong paghahanda ng lupa, pagpili ng angkop na cassava varieties, pamamahala sa peste at sakit, post-harvest handling, and syempre yung pinakamahalaga po yung value adding at yung mga oportunidad sa pagnenegosyo. Isa pa din po sa layunin po ng ating programa, magamit ang natutunan ng mga kalahok sa kanilang sakahan. Syempre, yun po yung isa din po sa mahalaga po na hindi hanggang radyo lang tayo. Kumbaga ay kung ano yung mga matutunan po natin dito sa ating programa, kailangan i-apply din po natin ito sa ating mga sakahan para malaman natin kung talagang effective po ba yung mga technology and best practices po na tinuturo po dito sa ating programa. And isa din po sa layunin ng ating programa
maraming mga kabataan, kababaihan at magsasaka ang matututo po tungkol sa teknolohiya at best practices sa pagsasaka po ng cassava. Pagdating naman po sa elemento po ng ating SOA, so ang ating programa po ay ito po ay serye ng programang may sinusunod po tayong module o yung paksa. Ang programa din po natin ay may mga subject matter tayo na tatalakayin. Ito po ay tumatagal ng 1 oras. So mamaya po i-present ko po sa inyo kung ano po ba yung mga paksa na tatalakayin natin dito po sa ating programa. And syempre po, subject matter natin, nakafocus lang po tayo sa cassava or kamuting kahoy. At 1 oras lang naman lalo na sa ating mga estudyante, hindi naman po masyadong matagal yung ating pag-aaral. 1 oras lang, kayang-kaya po natin ito kahit sobrang busy po tayo. Marami tayong mga ginagawa sa loob ng 1 oras. Marami din po tayong matutunan. And another element po dito sa ating programa, meron po tayong mga naka-enroll na estudyante. Siyempre, doon sa mga nabanggit ko kanina na mga kasama natin or partners natin na mga local government units sa munisipyo po. So sila po yung nagpapa-enroll dito po sa ating programa. So sa kanilang mga bayan po nang gagaling yung mga estudyante po natin dito sa ating programa. And then dito po sa ating programa, meron tayong unang pasulit. So sa mga estudyante natin na nakikinig po ngayon, make sure po na nasagutan natin yung ating unang pasulit po, yung pre-test po natin. At ito po ay na-submit natin sa ating mga municipal coordinators bawat munisipyo. Bukod po sa unang pasulit, meron din po tayong mga exams o pagsusulit. So isa na po dyan ang ating short quiz. Meron tayong long exam, short quiz, yung maikling pasulit, long exam, mahabang pasulit natin, at yung final exam o post-test. So, syempre, sabi nga natin kanina, ito ay kagaya ng eskwela, may mga pa-exam din po tayo. At syempre, huwag po mag-alala yung ating mga tukoy na estudyante dahil lahat ng katanungan sa ating exams, yun po ay tatalakayin natin at i-discuss po yan ng ating mga piling resource persons po dito sa ating programa. Another element po ng ating programa ay syempre, kagaya po ng eskwela, meron tayong graduation din. So, after po natin may air lahat ng ating mga paksa o topics at masagutan lahat ng exams at yung mga evaluation po magkakaroon tayo ng graduation. So sa graduation po, lahat ng mga magsisipagtapos po ay bibigyan ng katibayan ng pagtatapos. Ito yung mga certificates po natin. Then sa graduation din po, tayo ay pipili ng outstanding students. So ilang munisipyo po meron tayo? 6 po na municipalities na kalahok dito sa ating programa. Pipili po tayo bawat munisipyo ng 10 outstanding students. And syempre po, sa graduation, pipili din po tayo ng top avid texters. Ito yung mga magte-text po mamaya. Magte-text bawat pagsasaere ng ating programa. Mamaya po magsisimula yung ating SOA text promo. Aabangan nyo po yung official cellphone numbers na ibibigay sa atin ng ating mga anchors. So dito naman sa ating top avid texters, kahit hindi po kayo mananalo, kahit hindi kayo yung mauunang magbigay o mag-text ng tamang sagot dun sa iiwan na katanungan ng ating mga anchors, bibilangin po namin yung mga text po ninyo sa loob po ng hanggang matapos itong ating programa at bibigyan namin kayo ng awards sa ating graduation. Syempre yung ating mga outstanding students din po, may mga prizes din po tayo pagdating sa ating graduation. And hindi po lahat ay imbitahan sa graduation. Gusto ko lang po itong i-highlight para din po ay sa umpisa pa lang ay malinaw na rin para doon sa wala na ring mga katanungan siguro yung ating mga estudyante. Kailangan po ninyong pumasa sa lahat ng ating mga pasulit para po kayo ay maimbitahan o maisama sa ating graduation. Ano po ba yung ating passing rate dito po sa ating programa? Sa kabuuan po, kailangan nyo lang makakuha ng 60% na total score sa lahat ng ating exam.
So saan po ba manggagaling itong ating 60% na ito? So dito sa ating short quiz, kukuha tayo ng 25%. Sa ating long exam ay 35%. At sa ating post-test naman or final exam ay 40%. Total po yan na 100%, pero nare-require lang po ng programa, makakuha kayo ng 60% para po kayo pumasa dito. Yung mga makakuha lang po ng 60% and above, yun lang po yung iimbitahan natin sa ating graduation. Uulitin ko po para mas malinaw, makakuha po ng 60% and above na total score sa lahat ng ating pasulit po, yun lang po yung iimbitahan natin sa ating graduation. Ayan, sir. So, naging malinaw po sa atin kung ano yung SOA, ano ang mga layunin nito, at kung ano po yung mga elemento at sino-sino nga ba yung mapapasama sa ating graduation. So, sir, paano po natin pinili ang mga kalahok o ang mga estudyante nitong ating programa? Meron po ba tayo naging basihan sa pagpili po sa kanila? Yan. So, syempre po, sa pagpili po ng ating mga kalahok, may mga basihan din po tayo kung sino ba pwedeng sumali dito po sa ating programa. By the way po, yung ating mga kalahok pala ay meron tayo sa kabuuan na 500 na enrollees o estudyante mula po sa bayan ng Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bungabong, Rojas at Mansalay. So ito po ay depende po sa target ng ating involved na mga municipalities. And sa kabuuan meron tayong 500. So pagdating naman sa basihan po ng ating pagpili ng kalahok, unang-una po yung naging basihan po natin ay kailangan po ay interesado na makinig sa programa yung ating mga piniling mga estudyante. Ito po ay isang beses sa isang linggo sa loob po ng isang oras sa pamamagitan po ng pagsagot at pagpirma ng ating enrollment form mula po sa ETI. Kaya siguraduhin niyo po na kayo po ay nakapag-fill out ng ating enrollment form at ito po ay na-submit po ninyo sa ating mga municipal coordinators bawat munisipyo. Pangalawang basihan po natin ay syempre interesadong mag-comply sa ibibigay ng mga pasulit po. Kagaya ng mga nabanggit ko kanina, yung unang pasulit po natin, maikling pasulit, mahabang pasulit, at yung huling pasulit po natin o final exam. At interesado din pong mag-comply dun sa ating mga evaluation forms. Siyempre, ito po ay pagsasanay. Alam nyo naman, pag sa ATI po ang nagpa-training, may mga evaluation din po tayo na pinapasagutan sa ating mga estudyante o sa ating magiging graduates po ng ating programa. Bakit po ba may evaluation? Kasi po ay dun po malalaman ng ATI kung naging effective po ba yung mga kinuha namin ng mga resource persons, at sa kabuuan, epektibo po ba yung programa, itong ating School on the Air program, para din malaman din po namin kung ano po yung kailangan pa namin i-improve dito po sa ating program. And huli pong basihan para sa pagpili ng ating mga estudyante ay marunong sumunod sa mga palatuntunan na ibibigay po ng tagapamahala ng programa. Siyempre po, kailangan nating kumbaga po ay kami po yung nag-implement po ng program, ang ATI, katuwang yung ating mga involved municipalities and other partner agencies. So may mga palatuntunan po tayo na kailangang sundin. So bilang mga estudyante, bilang mga enrollees po ng ating program, kailangan po nating sumunod dun sa mga palatuntunan po natin. Ayan, na-mention po ni Sir Earl, pinakamahalaga po yung interest na makinig at mag-comply sa mga exams, sa mga evaluation forms, and of course, yung interest ng ating mga kalahok na mag-comply at sumunod dun sa mga panuntunan ng ating School on the Air. Sir Earl, ano-ano pa po ba ang mga requirements ng programang ito? Ayan, so pagdating naman po sa requirements, pero bago pala dyan ay nabanggit ko po kanina yung bilang na estudyante po. So para din po malaman ng ating mga municipal coordinators na nakikinig ngayon, check po ako na nakikinig po sila. So sa Pinamalayan, meron tayong 101 na mga estudyante, Gloria 90, sa Bansud po may 60, Bungabong 54, Rojas 118, Mansalay 77. So ito yung sinabi ko po kanina na sa kabuuan meron tayong 500 na enrollees. So pagdating naman sa requirements ng ating SOA, ito po yun. Ito po ay nabanggit ko na rin po kanina.
pagdating sa requirements, kasi unang-una po dyan ang enrollment form. Kailangan na nakapagpasa na po tayo. Pangalawa, yung ating unang pasulit o pre-test po natin, kailangan nakapagsagot na po tayo kasi nakapag-start na first airing na po natin ito. And then yung ating mga exams na nabanggit ko kanina, yung short quiz, maikling pasulit, long exam, mahabang pasulit, final exam, yung ating post-test po, huling pasulit natin, at yung evaluation form po natin. So, yun lang naman po yung mga requirements na kailangang i-comply ng ating mga kalahok po ng ating, o mga enrollees ng ating programa. At syempre, kailangan po maipasa. Sabi ko nga po kanina, maipasa po yung ating mga exams, makakuha po kayo ng 60% na total score sa lahat ng ating exams. Ayan, so naging malinaw na po sa atin kung ano yung mga requirements para sa ating mga kalahok, magmula po sa enrollment hanggang sa airing po natin at hanggang sa magiging graduation at evaluation po ng ating programa. And ngayon naman po sir, paano naman po yung magiging daloy po ng ating SOA, saan po maaring makinig ang ating mga kalahok para maging malinaw sa kanila yung mga topics po na ating i-discuss? Ayan, so pagdating naman po dun sa schedule po ng ating SOA, so ang ating programa po ay 1 oras. Ito po ay tuwing Biyernes, 11 a.m. to 12 noon. Tayo po ay may 15 paksa o 15 pagsasaere every Friday. So live po tayo sa Hot FM 98.9 radyo natin Rojas, and simulcast airing naman po tayo sa 103.7 radyo natin Bungabong and 105.3 radyo natin Pinamalayan. Ayan po, matapos po nating malaman yung mga requirements ng programa, paano po ito isinasagawa. Bali Sir Earl, ano po yung mga paksa na tatalakayin natin dito sa SOA para naman po masundan ng ating mga tagapakinig, ng ating mga estudyante? Ayan, so bago po yung paksa po, ito na rin po ay na-discuss natin during the launching ng ating program. Paano po ba isinasagawa yung ating programa? Ito po ay during the collaborative meeting, ito rin po yung napag-agrihan ng ating mga municipal coordinators, bawat kalahok po na munisipyo. So yung ating programa po ng ating pagsasaere ay pwedeng gawin po natin na recorded po or live. Pero sisikapin po ng ETI na lahat ng airing natin ay live para din po may pagkakataon yung ating mga estudyante o enrollees po natin na kumbaga po ay makapagtanong during the pagsasaere po ng ating programa. So nagkaroon po tayo ng launching noong April 29 sa Rojas Gymnasium, Rojas Oriental Mindoro. So may mga piling estudyante o enrollees po tayo na inimbitahan para doon sa ating launching, at doon po diniscuss din po yung mechanics ng ating programa. Meron tayong mga itinatalagang municipal coordinators bawat munisipyo. Para dun sa mga nakikinig po dito sa ating, mga enrollees na nakikinig po sa atin ngayon, lahat ng mga concerns po ninyo, lalo na yung pagdating sa mga forms po natin, libre po yan lahat. Provided po yan ni ETI, yung mga kits po natin. Kontakin nyo lang po lahat ng ating mga municipal coordinators na naka-assign po sa mga munisipyo po ninyo. And throughout the airing po ng ating program, kung may mga feedback kayo, may mga concerns, so sila rin po yung kontakin po ninyo para din po may paabot po nila yung mga concerns po ninyo kay ATI. And then bawat pagsasairi po natin, meron tayong mga talagang anchor po para sila po yung kumbaga magpapadaloy po dito po sa ating programa. Ito din po yung mga anchors natin ay galing po sa ATI. And then syempre po, may mga paksa tayo na tatalakayin. May mga inimbitahan din po tayong mga tagapagsalita o mga resource speakers. So sila po yung magdi-discuss ng mga scheduled topic po natin dito po sa ating programa at yung ating SOA Text Promo. So yun po, aabangan nyo po mamaya kasi kung sino po yung unang makapag-text ng tamang sagot doon sa iiwan na katanungan ng ating mga anchors ay mananalo po ng 60 pesos po na load. So bukod po doon,
para naman dun sa mga estudyante na kumbaga busy during the schedule ng airing po natin, hindi nila napakinggan yung live airing po natin. Magbibigay po kami ng mga recorded airings dun sa ating mga munisipyo. So, kontakin nyo po yung ating mga coordinators para po makahingi kayo ng mga recorded airings po natin. And then, meron din po tayong, nag-create tayo ng Facebook group, para sa ating mga kalahok. So, sikapin nyo po na makapag-join kayo dun sa ating Facebook group dahil yung mga materials po natin dito po sa ating programa ay ipopost po namin dun para na din po dun sa mga hindi makapakinig dun sa live airing natin. And sa ating mga partner agencies and coordinators naman, para mas mabilis po yung ating communication, meron tayong Facebook group chat. At doon na lang po namin ini-inform kayo doon sa status po ng ating program at ano po ba yung mga requirements pa na kailangang i-comply ng ating mga municipalities. And lahat po ng airing po ni ATI yun po ay ipopost natin. Kumbaga may cross-posting po tayo sa lahat ng Facebook page ng ating partner radio stations at ng Facebook page po ni ATI Mimaropat. Ito po ay nabanggit ko na rin kanina, lahat ng mga pasulit po natin dapat nakasagot na ng ating pre-test o yung unang pasulit natin bago po yung ating first airing. Ang short quiz naman ay ibibigay po pagkatapos ng 5 airings. Kailangan po ay nakapag-submit na kayo after ng pang-5 pagsasaire. Yung ating long exam, dapat po ay nakapag-submit na kayo after po ng ating pang-10 pagsasaire. At yung ating final exam o post-test po natin, dapat po ay nakapag-submit na kayo pagkatapos po ng ating 15 pagsasaire. At syempre, may mga evaluation po ito. Sa ATI, after ng lahat ng pagsahimpapawid po natin, ay magpapasagot po ang ating mga municipal coordinators ng evaluation po sa ating resource person and yung overall evaluation po dito sa ating programa. So nabanggit mo kanina Ma'am Yvette yung mga paksa na kailangang tatalakayin po dito sa ating programa. So sabi ko nga po kanina, meron tayong 15 pagsasaire. Ibig sabihin po meron tayong 15 paksa na tatalakayin po dito. So unang-una po yung preliminaries po natin. So ito na yung status ng cassava industry dito sa ating Pilipinas, which is na-discuss ko po kanina, yung estado ng cassava industry sa ating bansa at yung ating SOA mechanics. So yun na yun, kanina. Naipaliwanag ko po yan sa inyo. And then next po ay yung land preparation po natin for cassava. Ito yung sa paghahanda ng lupa. So meron tayong paksa tungkol po sa site selection and evaluation and soil fertility management. And then meron din po tayong paksa tungkol naman sa clearing, tilling the land, and preparation of planting beds. So mahalaga po ito kasi bago tayo magtanim, kailangang kumbaga ay handang-handa na yung lupa na ating pagtataniman. Meron din po tayong paksa tungkol po sa pagdating naman dun sa selection of cassava varieties. So meron tayong common cassava varieties in the region, and meron tayong paksa tungkol sa criteria for selecting cassava varieties. So ano po ba yung mga angkop na variety ng cassava na pwede nating itanim, na angkop po sa lokal na kondisyon po ng ating sakahan. And then pagdating po sa cultural management, ayan, mahalaga po ito din. Cultural management, meron tayong paksa tungkol po sa planting techniques and spacing. Next po, may paksa din po tayo sa nutrient and water management. Ano po ba yung tamang nutrient and pamamahala ng tubig sa ating sakahan ng cassava. Then weed management, tamang pamamahala ng damo, pest and disease management, and ano po ba yung tamang pamamaraan o pamamahala sa mga peste at sakit sa ating cassava. And syempre may paksa din po tayo pagdating sa pruning and maintenance po. Kasama na po dyan yung mulching at yung ground cover po natin. And may paksa din po tayo tungkol sa cassava intercropping systems po natin. So ano po ba yung mga tanim na i-intercrop natin sa cassava para bukod sa cassava ay may kikitain din po tayo sa ibang crops.
And then syempre po, pagdating sa harvesting and post-harvest, and value adding and marketing, so may mga paksa din po tayo tungkol po dito. So unang-una po dyan yung harvesting techniques and timing. Then may paksa din po tayo tungkol sa post-harvest handling and storage. So after anihin, ano po ba yung pwede nating, ano po ba yung mga tamang pamamaraan na pwede nating gawin? At pagdating naman po sa pag-iimbak ng kasaba, may mga tamang pamamaraan din po yan. And may paksa din po tayo tungkol sa value-adding opportunities for cassava. Bukod po dun sa ano po ba yung mga kailangan pa, ipoproseso po cassava processing na pwedeng pagkakitaan po ng ating mga cassava farmers. And then last topic po natin ay yung potential market o marketing. So may imbitahan po tayo dito from Department of Agriculture po ito para po ay ma-explain po sa inyo o ma-discuss po kung saan po ba natin pwedeng ibenta yung ating mga produce o yung harvest natin o ani na cassava. Okay, so ngayong alam na po natin ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa School on the Air program, kasama ang mga paksa na ating pag-uusapan, maaari naman po ba nating malaman kung ano po yung mga schedule ng ating mga activities para po magsilbing gabay sa ating mga tagapakinig? Yes, syempre naman para din po sa kaalaman na rin ng ating mga estudyante. So, ito po yung schedule of activities po natin. Take note nyo po ito para din po ay may guide tayo throughout the airing po ng ating program. So, para sa kaalaman din po ng lahat ng nakikinig po dito sa ating programa, nagkaroon po tayo ng collaborative meeting noong March 18, 2025 sa opisina po ng ATI. Doon po inimbitahan po namin dito yung ating mga partners, lalo na yung ating mga involved municipalities po, kalahok na munisipyo, at doon po napag-usapan yung mga strategies, schedule po natin dito po sa ating programa at yung target per municipalities dito po sa ating programa. And then nag-start po yung ating enrollment campaign at pag-conduct po ng ating unang pasulit po noong March 19 hanggang April 22. So sana po lahat ng ating mga kalahok na munisipyo ay nakapagpasa na ng ating mga enrollment forms, na-encode na rin po nila at nakapag-submit na ng directory po dito sa ating programa. And then nabanggit ko nga po kanina, nagkaroon tayo ng launching po noong April 29 sa Rojas Gymnasium, Rojas Oriental Mindoro. Doon po tinalaka yung mga mechanics ng ating program at ito po ay dinaluhan ng mahigit 200 na mga piling enrollees po bawat munisipyo. Pagdating naman po sa pagsihimpapawid o airing po ng ating SOA. So ito po yung schedule ng ating pagsasairi po. Ito po yung ating first airing ngayon, May 2. Ang susunod naman natin na pagsasairi ay May 9, then May 16, May 23 at May 30. Pagdating naman sa June, airing po natin ay June 6, June 13, June 20 at June 27. Sa buwan naman ng July, July 4, July 11, July 18 at July 25. And then sa August naman po, August 1 at August 8. So kabuuan po, mayroon tayong 15 pagsasairi. And pagdating naman po sa pag-conduct ng ating short quiz, ito po ay gaganapin ng June 2. Sa long exam naman ay July 7. Final exam o post-test naman po natin ay August 11. So itong mga dates po na ito dun sa pag-conduct ng ating mga exams, ito po yung date na kung kailan po isasubmit ng ating mga enrollees yung mga nasagutan na po na mga forms po. So alam po ninyo na dapat lahat po ay nakatanggap ng brown envelope na ang laman po noon ay lahat na po ng ating mga forms, lahat ng ating exams. Ibig sabihin po, hawak nyo na yung ating mga exams. Ito po ay isasubmit po ninyo dun sa mga date na nabanggit ko po. June 2 for short quiz, long exam July 7, at yung post-test po natin ay August 11. And pagdating naman po dun sa distribution and collection po ng ating resource person evaluation and overall evaluation. Schedule po natin dyan ay August 11 to
to August 15. So yun po, paalala lamang po sa ating mga coordinators. Sana guided po tayo doon sa ating mga schedule of activities naman. And magkakaroon din po ng TWG meeting o Technical Working Group meeting sa August 12. Ito po ay imbitahan natin yung ating mga partner radio stations, ang ating mga kalahok na munisipyo, mga municipal coordinators po natin. Baka dahil dito po ay pag-uusapan yung gagawing graduation dito sa ating programa, kung saan po ikakandak at yung mga number of graduates po per municipality. So hindi ibig sabihin po yung launching natin ay ginanap natin sa Rojas, ay yung graduation naman ay doon din natin gagawin. So kung anong munisipyo po ang may pinakamaraming graduates, so doon din po natin ikakandak yung ating graduation. And para sa ating mga municipal coordinators, ang schedule po ng submission po ng ating mga encoded scores of exam and evaluation po ay August 15. At kapag nasunod po natin ang ating schedule po ng ating activities dito sa ating programa, sasagawa po natin yung ating SOA graduation sa August 22, 2025. So yun po yung kabuuan na schedule of activities natin po dito sa ating programa. Ayan po, sana po na-take note po natin lahat na na-discuss ni Sir Earl. Maraming salamat po, Sir Earl, sa mga nalaman, sa mga kaalaman at sa pagpapaliwanag po ng mga impormasyon tungkol sa SOA program. Ngayon naman po ay hihingan po natin ng mensahe si Sir Earl para po sa ating mga tagapakinig. Ayan, so sa ating mga enrollees dito po sa ating programa, so isang bilin ko lang po sa inyo, isang challenge ko po na iiwan po sa inyo, kailangan po ay seryosohin natin itong ating programa. Isa puso po natin lahat po ng paksa na ituturo po dito sa ating programa. At gawin po natin yung mga matutunan po natin dito sa ating programa. Para po ay, ito naman po ay para po sa inyo, lalo na sa ating mga kasaba farmers. Para po matulungan namin kayo na mapataas ang inyong produksyon ng kasaba at syempre po mapataas ang inyong kita dito po sa pagtatanim ng kasaba. So maraming salamat po Sir Earl sa inyo pong mensahe para po sa ating mga tagapakinig. At alam ko po na marami tayong natutunan sa unang araw ng ating talakayan. At maraming salamat din po sa inyong inilaan na oras upang magbahagi ng kaalaman dito sa ating programa. At sa atin pong mga tagapakinig at sa mga nakatune in sa ating Facebook Live, dyan lamang po kayo dahil sa aming pagbabalik, ibibigay na namin ang tanong para sa ating SOA Text Promo. Alam mo ba na ang kasaba ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng kasaba, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na kasaba. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani. Protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Diretso ang mga natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasaba. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Kasabay sa pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Kasabay sa Pag-asenso. Dito sa ating programa, hindi lamang kaalaman ang ibibigay namin sa inyo. Magbibigay rin kami ng 60 pesos na load. At ang unang makapag-text ng tamang sagot sa opisyal na cellphone numbers ng ating programa ang mananalo ng ating papremyo. Paalala lamang po, tanging mga rehistradong estudyante lamang ang maaaring sumali sa ating SOA Text Promo. Para sa mas mabilis nating malaman kung sino ang nanalo,
Mag-text kayo gamit ang format na ito. Pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo kabilang at ang sagot ninyo sa tanong. Pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo kabilang at ang sagot ninyo sa tanong. Ito na ang ating tanong para sa araw na ito. Ang tanong! Ano ang tema ng ating Radyo Eskwela? Uulitin ko po, ano ang tema ng ating Radyo Eskwela? Kung alam ninyo ang sagot sa ating tanong, i-text na ninyo ang inyong sagot sa numerong 0949-889-5478. 0949-889-5478. Sa susunod po natin airing sa Biyernes, ating malalaman kung sino ang SOA Text Promo winner. Ayan, so para naman po sa mga nakikinig sa araw na ito, mag-iiwan po kami ng isang trivia o kaalaman para sa inyo. Kasabay sa kaalaman. Alam niyo ba na ayon sa cookies.com, ang cassava ay kilala sa iba't ibang pangalan at tanyag sa buong mundo. Sa Brazil, ito ay tinatawag na mandioca. Sa Thailand ay singkong. Sa Africa ay mogo at sa Pilipinas ay kamoting kahoy o balinghoy. Tinatawag din ito sa ibang bahagi ng mundo bilang Brazilian arrowroot, tapioca at yuca. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagsasanay at programa ng ATI Mimaropa, bisitahin lamang ang aming official Facebook page, ATI-Mimaropa, at ang aming official website, ati2.da.gov.ph/ata-4b. Wala na tayong sapat na oras, kaya't kami ay magpapaalam na sa inyo. Abangan ninyo ang aming susunod ng pagsasahimpapawid para sa panibagong paksa at talakayan dito lang sa Hot FM 98.9, Radyo Natin Rojas, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan, at 103.7 Radyo Natin Bungabong tuwing araw ng Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Alamin natin kung hindi pa natin alam at isagawa kung hindi pa nasusubukan. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, sa pagtatanim ng kasaba, kikita ka! O ayan, may bago ka na namang alam. Lahat yan ay natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasava. Maging handa sa hamon ng panahon, kaya ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa kasabay sa pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Alam mo ba na ang kasaba ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng kasaba, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na kasaba. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani. Protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Makinig, mag-aral at matuto. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, siguradong may waging kita sa pagtatanim ng kasava. Isang oras na talakayan at makabuluhang kwentuhan na may kinalaman sa pagsasaka ng kasava. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Ito ay mapapakinggan live sa 98.9 Radyo Natin Rojas at simulcast airing on 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 107.3 Radyo Natin Bungabong tuwing araw ng Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasabay sa pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Serving the Philippines.
This is NBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Sa umaga pa lang, kasama ka na, balita't tugtog